kwento ni Chat Silayan, liwanag at pakikibaka sa likod ng entablado. Introduksyon, isang reyna sa entablado at sa buhay. Sa makulay na kasaysayan ng Pilipinas noong dekada 80, isang pangalan ang namukod tangi hindi lamang dahil sa angking kariktan, kundi pati na rin sa lalim ng talento at bigat ng pinagdaanan. Si Maria Rosario Chat Silayan. Mula sa maningning na entablado ng mga patimpalak kagandahan hanggang sa masalimuot na daigdig ng pelikula at telebisyon, ang kanyang buhay ay isang salaysay ng tagumpay, panloob na pakikibaka, espiritual na pagbabago, at sa huli, isang matapang na pagharap sa karamdaman. Higit pa sa isang beauty queen at actress, si Chat Silayan ay isang babaeng walang humpay na hinanap ang kanyang sarili at kahulugan sa gitna ng liwanag ng kamera at mga anino ng personal na pagsubok. Ang dokumentong ito ay isang masusing paglalahad at pagsusuri sa kanyang buhay at legasya na naglalayong bigyang linaw ang mga kabanata ng kanyang paglalakbay mula sa korona hanggang sa kanyang huling hantungan. Kabanata 1, mga unang hakbang at paghubog. Isinilang si Maria Rosario Silayan sa isang pamilyang may malalim na ugat sa industriya ng sining. Ang kanyang ama ay ang respetadong veteranong aktor na si Vic Silayan at ang kanyang ina ay si Antoinette Taus. Ang paglaki sa ilalim ng anino ng isang tanyag na ama ay nagbigay sa kanya ng maagang pagkakalantad sa mundo ng sining. Ngunit kasabay nito ay naghasik din ng mga binhi ng isang masalimuot na panloob na dinamika na huhubog sa kanyang pagkatao sa mga darating na taon. Nag-aral siya sa Philippine Women's University, kung saan niya pinagsabay ang akademya at ang unti-unting pagpasok sa ibang larangan. Sa edad na 18, isang pagkakataon ang kumatok ng siya ay aluking maging isang modelo. Sa gabay ng tanyag na socialite at arts patron na si Conchita Sunico, sinimulan ni Chat ang kanyang karera sa pagmomodelo sa Hilton. Ang desisyong ito ay hindi lamang bunsod ng pagnanais na tuklasin ang sariling kakayahan, kundi dahil na rin sa isang praktikal na pangangailangan, ang makatulong sa mga gastusin ng kanyang pamilya. Sa panahong ito, isang malaking pagsubok ang dumating sa kanilang pamilya nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa batang si Chat. Upang makayanan ang bigat ng damdamin at ang pagbabago sa estruktura ng kanilang tahanan, ibinuhos niya ang kanyang oras at lakas sa dalawang bagay: ang kanyang pag-aaral at ang kanyang namumulaklak na karera sa pagmomodelo. Ang pagiging abala ay naging kanyang paraan upang malampasan ang sakit at kalituhang dulot ng sitwasyon. Ang disiplinang ito na nahubog sa gitna ng personal na krisis ay magiging isang mahalagang sandata niya sa mga susunod na hamon ng kanyang buhay. Kabanata 2, ang korona ng tagumpay. Ang kanyang natatanging ganda, talino at tindig ay hindi nagtagal na napansin ng mga nasa likod ng mga beauty pageant. Noong 1980, sumabak si Chat Silayan sa pinakaprestihiyosong patimpalak kagandahan sa bansa, ang Binibining Pilipinas. Sa gabing iyon, ang kanyang kahusayan ay kinilala ng siya ay koronahan bilang Binibining Pilipinas Universe. 1980, isang titulong nagbigay sa kanya ng karapatang iwagayway ang bandila ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Bilang kinatawan ng bansa, siya ay ipinadala sa Seoul, South Korea upang makipagtagisan sa Miss Universe pageant. Bagamat hindi niya naiuwi ang pinakamataas na titulo, ang kanyang pagganap ay kahanga-hanga. Ang kanyang angking ganda, katalinuhan sa pagsagot, at pangkalahatang presensya ay nagmarka sa mga hurado at manonood. Sa huli, itinanghal siyang ikatlong runner-up, isang karangalang nagpatunay sa kanyang kakayahan at nagbigay ng malaking kasiyahan sa sambayanang Pilipino. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang isang personal na panalo. Ito ay isang pagpapatibay na ang Pilipina ay may kakayahang makipagsabayan sa larangan ng kagandahan at talino sa buong mundo. Kabanata 3, pag-arte bilang sining at kanlungan. Pagka-uwi mula sa Miss Universe, bumuhos ang mga alok para kay Chat na pasukin ang mundo ng pag-arte. Taglay ang pangalan, ganda, at bagong tuklas na katanyagan. Tinanggap niya ang hamon at pumasok sa industriya ng showbiz. Ngunit sa kabila ng biglaang pagsikat, hindi niya tinalikuran ang kanyang edukasyon. Sa isang kahangahangang pagpapakita ng determinasyon, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral habang gumagawa ng mga pelikula at lumalabas sa telebisyon.
Matagumpay niyang natapos ang kanyang kurso at naging isang lisensyadong nutritionist dietitian. Ang kanyang karera sa pag-arte ay mabilis na umarangkada. Naging isa siya sa mga pinakasikat na aktres ng kanyang henerasyon. Kinilala hindi lamang sa kanyang itsura kundi sa kanyang kakayahang magbigay buhay sa mga komplikadong karakter. Ilan sa mga pelikulang nagpatibay sa kanyang estado bilang isang seryosong aktres ay ang Kamakalawa, 1981, at ang Maestro, 1981. Nakipagtambal din siya sa mga kinikilalang direktor at gumanap sa mga pelikulang tulad ng Kisap Mata, 1981, at Batch 81, 1982. Ang kanyang filmografya ay lumawak pa sa mga sumunod na taon, kabilang ang Kailan Tama ang Mali, 1986, The Commander, 1988, Ang Supremo, 1988, Ompong Galapong, The Great Escape, 1988, at Jezebel, 1990. Para sa marami ang kanyang talento ay tila natural at walang kahirap-hirap. Subalit sa likod ng kamera, ang kanyang pagiging abala sa trabaho ay nagsilbing isang uri ng kalasag. Inamin mismo ni Chat na ang isa sa mga dahilan kung bakit niya ibinababad ang sarili sa trabaho ay upang matabunan ang sakit na nararamdaman mula sa mga problemang pampamilya. Ang pag-arte ay naging kanyang kanlungan, isang espasyo kung saan maaari niyang ilabas ang mga emosyong hindi niya mailabas sa totoong buhay. Kabanata 4, ang mga panloob na pakikibaka sa kabila ng panlabas na tagumpay. May mga malalalim na isyong bumabagabag kay Chat. Ayon sa kanya, malaki ang epekto sa kanyang pagkatao ng katotohanang sila ay pangalawang pamilya lamang ng kanyang amang si Vic Silayan. Ang sitwasyong ito ay nagtanim sa kanya ng isang patuloy na pakikibaka para sa pagpapatunay sa sarili, self-worth. Naramdaman niya ang pangangailangang palaging pagbutihin ang kanyang mga ginagawa, na para bang kailangan niyang kumita ng pagtanggap at pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang mga nakamit. Ang panloob na pressure na ito, bagamat naging gatong sa kanyang matagumpay na karera, ay nagdulot din ng mga personal na hamon. May mga pagkakataong ang kanyang mga inner struggles ay naipapakita sa kanyang pag-uugali. Hirap siyang makisalamuha sa ibang tao kung minsan, at dahil sa kanyang pagiging sensitibo, madali siyang masaktan at maapektuhan ng mga bagay-bagay sa kanyang paligid. Dahil dito, napagkakamalan siyang suplada o mataray ng ilan na hindi nakauunawa sa kanyang pinagdadaanan. Ang kawalan niya ng seryosong relasyon kahit na siya ay nasa kanyang huling bahagi ng dekada 20 ay isa ring refleksyon ng kanyang masalimuot na panloob na mundo. Kabanata 5, paghahanap mo sa sarili at espiritual na pagbabago dahil sa bigat ng kanyang mga pinagdadaanan. Dumating si Chat sa isang punto kung saan kinailangan niyang huminto at hanapin ang kanyang sarili, malayo sa nakakasilaw na liwanag ng showbiz. Gumawa siya ng isang radikal na desisyon. Pansamantalang tinalikuran niya ang kanyang karera sa Pilipinas at nagtungo sa Estados Unidos. Marami sa kanyang mga kaibigan at kasamahan sa industriya ang nagtaka sa kanyang ginawa. Mula sa isang glamorosong buhay bilang isang bituin, pinili niyang mamuhay ng simple at nagtrabaho sa mga blue-collar jobs upang matustusan ang kanyang mga pangangailangan. Ang paliwanag ni Chat sa kanyang desisyon ay simple ngunit malalim. May hinahanap siya sa kanyang sarili, isang kapayapaan at kalinawan na hindi niya matatagpuan sa magulong mundo ng pag-aartista kung ang sarili niyang isip ay magulo. Ang panahong ito ay naging isang mahalagang yugto ng kanyang paglalakbay tungo sa paghilom. Isang malungkot na pangyayari ang nagpabalik sa kanya sa Pilipinas. Noong 1987, pumanaw ang kanyang amang si Vic Silayan dahil sa atake sa puso. Ang biglaang pagkawala ng kanyang ama ay nagdulot ng matinding dagok kay Chat. Naramdaman niya ang bigat ng pagsisisi. Sinisisi ang sarili kung bakit hindi man lang niya nakita o nakasama ang kanyang ama sa mga huling sandali nito. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, ang kanyang half-sister na si Marivic Simon ang naging instrumento para sa isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Inanyayahan siya nito sa isang seminar ng grupong Katoliko na Lord's Flock. Sa una, nag-aatubili si Chat na dumalo. Ngunit sa kalaunan, pumayag siya at doon,
Isang bagong mundo ang nagbukas para sa kanya. Naantig siya sa mga taong ang buong pusong umaawit ng papuri sa Diyos. Sa mga sumunod na pagtitipon, si Chat na ang isa sa mga nauunang dumarating. Dito nagsimula ang kanyang malalim na relasyon sa Diyos at ang kanyang pagtanggap kay Hesukristo bilang sentro ng kanyang buhay. Ang espiritual na pagbabagong ito ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan at direksyon na matagal na niyang hinahanap. Kabanata 6, Pamilya, Pananampalataya at Isang Bagong Simula. Ang kanyang bagong tuklas na pananampalataya ay naging gabay sa mga sumunod na kabanata ng kanyang buhay. Nagkaroon siya ng relasyon sa kinikilalang direktor na si Mike De Leon at sila ay biniyayaan ng isang anak na lalaki, si Victor Anthony. Kalaunan, nakilala niya at ikinasal sa isang Italianong nagngangalang Federico Martin. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng 2 pang anak, sina Timothy at Micaela. Muli siyang bumalik sa pag-arte, ngunit mayroon ng malaking pagbabago sa kanyang mga prioridad. Lumabas siya sa ilang mga pelikula at mga programa sa telebisyon, ngunit hindi na niya ito binigyan ng parehong sidhi ng atensyon tulad ng dati. Mas pinahalagahan na niya ang oras para sa kanyang pamilya at ang pagpapalalim ng kanyang pananampalataya. Naging bahagi siya ng mga palabas sa telebisyon tulad ng Student Canteen, Swerte sa 7, at mga drama anthology. Isa sa mga huli niyang memorableng pagganap ay sa dekalibreng seryeng Esperanza. 1977 hanggang 1978 at ilang beses din siyang lumabas sa Maalaala Mo, kaya noong dekada 70. Ang kanyang huling proyekto sa pelikula ay ang My First Romance noong 2003. Kabanata 7, Ang Huling Laban. Sa labas ng showbiz, isang panibagong hamon ang kanyang kinaharap. Isang laban para sa kanyang kalusugan. Ilang taon bago ang kanyang huling diagnosis, minsan na siyang sumailalim sa isang operasyon sa tiyan kung saan tinanggal ang isang pulip sa kanyang kolon. Inakala niyang pagkatapos noon ay magiging maayos na ang lahat. Subalit makalipas ang ilang panahon, nagsimula siyang makaramdam ng pananakit sa kanyang likod. Sa una, ang akala niya ay may kinalaman lamang ito sa kanyang gulugod, spine. Ngunit noong 2004, isang malungkot na balita ang kanyang natanggap. Siya ay may colon cancer at ito ay kumalat na sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Dito nagsimula ang kanyang pinakamabigat na laban. Sa kabila ng pagiging isang nutritionist dietitian, unti-unting iginupo ng sakit ang kanyang katawan. Dumating sa punto na hindi na siya makakain ng solidong pagkain. Buong tapang niyang nilabanan ang karamdaman, tangan ang kanyang pananampalataya at pagmamahal sa pamilya. Noong Marso 31, 2006, isinugod siya sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City dahil sa paghina ng kanyang kondisyon. Ang kanyang katawan ay tuluyan ng bumigay dahil sa sakit. Nanatili siya sa ospital sa loob ng ilang linggo habang ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay umaasang magkakaroon pa ng himala. Subalit noong Abril 23, 2006, sa edad na 46, tuluyan nang namaalam si Chat Silayan. Konklusyon, ang legasya ng isang tunay na reyna, ang buhay ni Chat Silayan ay isang testamento sa katatagan ng espiritu ng tao. Siya ay higit pa sa isang beauty queen na naging aktres. Siya ay isang anak, isang ina, isang babaeng dumaan sa matinding personal na pagsubok at isang taong natagpuan ng kapayapaan sa pananampalataya. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala na sa likod ng bawat ngiti sa entablado at bawat matagumpay na pagganap sa pelikula ay maaaring may nagaganap na isang tahimik ngunit matinding pakikibaka. Ang kanyang legasya ay hindi lamang nasusukat sa dami ng kanyang pelikula o sa koronang kanyang isinuot. Ang tunay niyang pamana ay ang inspirasyon ng isang buhay na buong tapang na hinarap ang mga hamon mula sa paghahanap ng sariling halaga, sa paglalakbay tungo sa espiritual na paggising, hanggang sa marangal na pagharap sa sariling kamatayan. Si Chat Silayan, sa kanyang liwanag at pakikibaka, ay mananatiling isang reyna sa alaala ng industriyang kanyang minahal at ng mga taong naantig ng kanyang kwento.